Marami ho kasing pagkain na iniiwasan ng mga health conscious dahil yan maraming carbohydrates at sugar. Alam naman natin na ang sugar ang #1 culprit. Ulitin ko, ang sugar ang #1 culprit kung bakit nagkakasakit ng tao. Tanong nila, bakit? Eh di ba ang sugar pagkain yan? Ganito po ang ginagawa ng sugar. 1 tablespoon of sugar, 1 tablespoon of white refined sugar will make your immune system sleep for at least 3 hours. Nagets nyo? Tagalogin natin. Pag sumubo tayo ng 1 kutsara na white refined sugar, pinapatulog po nito ang ating immune system. Ano yung immune system? Resistensya, depensa. So dahil tulog ang depensa, pwedeng makapasok ang magnanakaw. Nagets nyo? So, yun yung kagagawan ng sugar. Yung carbohydrates, pag sumobra tayo rito, nagpapahina ito ng ating buong katawan o resistensya. Sige, so may mga nutritious food na pwede naming i-share sa inyo na wala halos carbohydrates and sugar. Number 1, Boss Big! Eggs! Tagalog! Itlog! Oh, bakit ba maganda ang itlog sa katawan? Popsi Leo. Ang itlog ay mayroon lamang 0.6 carbs at magandang source ng choline at lecithin na nagbe-breakdown ng fat sa loob ng liver. Merong content ang itlog na to na choline at lecithin na ang trabaho, bine-breakdown niya yung mga fats kasi ang food natin kukunin ni liver. Si liver po, processor. Okay? Ipoprocess niya, kukunin niya yung mga nutrients at isusupply sa pangangailangan ng katawan. But the problem is, kapag ang liver natin napasukan ng fats, nahihirapan siyang i-breakdown ito. Kaya kailangan ng katuwang na choline at lecithin. So itong itlog na to ay punong-puno ng choline at lecithin na tutulungan si liver para mag-breakdown ng fats. So isa sa mga suggestion natin sa may fatty liver, kumain ng Itlog. very good. Ito rin ay nakakatulong para bumaba ang timbang. Oh, Nagtataglay din ang itlog ng protein, protein. amino acid, vitamins, and minerals na tumutulong sa mga cells ng katawan para ito ay maayos para maging malusog. Kaya dun sa mga mahilig mag-workout, nagpapawis lagi, pinapayuhan natin kumain ng itlog. Kahit dalawa lang na hard-boiled. Oh, Pero kaya nga. pwede rin yung, yung malasado. Ano bang English na malasado? Soft-boiled. Soft-boiled. Okay, number 2 na pwede nyong pagkain na nutritious food ay Ang kale. Ito Kale. yung dahong kulot kung tawagin. dahong Lagay kayo dito. kulot. Dahong kulot. Okay. Isa Ito sa po ay- mga sige. pinakamasustansyang uri ng gulay ang kale. At itinuturing na isang superfood. Oha. Ito ay may 2 times na mas mataas na vitamin C kumpara sa orange. Time out. Imagine, ang orange, ba't nyo kinakain yun? Kasi rich in vitamin C. Alam nyo ba na itong kale ay doble, Doble. ang laman ng vitamin C kaysa sa isang orange? Sige, next. Mas Ha? Hindi po Hindi, maasim tong kale. Gulay po siya, gulay. Gulay, dahon. Dahon-dahon. Pakita mo dahon-dahon itsura. siya, para siyang ano, Parang pechay. parang litsugas na. Oh, litsugas na. Litsuga. Okay. Sige, next. Mas maraming calcium content kaysa sa gatas. Aha. At mas maraming potassium kumpara sa saging. Nakita na ninyo, may vitamin C na, Superfood may na. calcium na, may potassium pa. Wow! Galing naman na itong kale na to. At mayroon Oy! din itong fiber pero walang starch at sugar. Na alam natin na ang fiber ay kailangan ng digestive system to help them Magaling assist nga to. in digestion. So, hirap. Available to sa mga groceries. Yan. Sa palengke, yung ibang palengke, supermarket. Kakain Meron nga po. ako. Pangatlo! Cauliflower and other cruciferous veggies. Yan. Sige. Kung Boss nais Vic. ninyong gumanda ang inyong health o mabawasan ang timbang, dapat ay dagdagan ninyo ang pagkain ng mga gulay, lalo na ang cruciferous na kinabibilangan ng... Ano ba? Ano ba ang cruciferous, tol? Ito yung may mga cruise sa puwetan ng Sa, kanilang... sa yung pinag-ano ng tangkay. Yan. Okay. Kinabibilangan nito ng mga cauliflower, broccoli, repolyo, at bok choy. Hoy, ano yung bok choy? Para siyang itsura siyang pechay. Yan yung sa patatim. Yan yung kinakanta ni Ni ano? Ni Yoyoy. William Yoyoy. Rebilla. Bok choy lang. Bok choy lang. Yan.
Igibiyong kway, butiki, Ikikik. bok choy. Okay. Ang mga gulay na ito ay punong-puno ng phytochemicals na tumutulong sa liver Liver. para maalis ang mga toxins sa katawan. Yan, ang phytochemicals naman, kanina, yung choline at saka lecithin, magbe-breakdown ng fats, katulong ni liver. Ito naman po ay may phytochemicals. Ano naman tong phytochemicals? Ito po ay tumutulong para po matanggal sa liver yung mga toxins sa sinala niyang food para angkunin lang. Ganito ha, ang trabaho ni liver, papasok yung pagkain. Kukunin niya yung mga nutrients, ibibigay sa pangangailangan ng katawan. Kukunin niya naman yung mga toxins para itapon. So, ano ang kailangan ni liver para matulungan niyang itanggalin to? Para siyang esponja, para siyang sponge. So, para matanggal yung mga toxins na filter niya from the food that we eat, kailangan natin ng phytochemicals. Number 4! Ito ang sauerkraut. Sauerkraut. Right. Okay. Ito ay isang uri ng fermented cabbage na mayaman sa vitamin C at probiotics. Tandaan natin, pag sinabing fermented, ito ay Binuro. Binuro. Burong- Thank you. Binuro sa Repolyo. Tagalog, pero repolyo gamit. Pwede itong kainin ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang linggo para maparami ang friendly bacteria sa katawan, mapababa ang blood sugar, maganda para sa gut health at pang-weight loss. Okay, paliwanag muna natin ang ating bakit kailangan ng katawan natin ng probiotics, bakit kailangan natin ng good bacteria. Ang ating GIT, gastrointestinal tract, meron tinatawag na microflora. Ang microflora, yan po yung bacteria. Ang katawan natin ay may bacteria, lalo na ang digestive system. Para po tawaging balanse ang bacteria, ang good bacteria dapat ay 80% at ang bad bacteria 20%. Ganon katindi ang bad bacteria. 20% lang, balanse na sila sa 80%. So, what if dumami yung bacteria sa 20%? Hindi na siya balanse. Tama. Magdudulot na yon ng indigestion. So, kailangan nagtitake tayo ng fiber and probiotics, good bacteria. And number 5, Avocado and olive oil. ang cholesterol, 2. Isang LDL, low density lipoprotein, and HDL, high density lipoprotein. Sisimplify natin. May good cholesterol, may bad cholesterol. Kung gusto nyong matanggal yung mga bad cholesterol, dapat mag-input tayo ng mas maraming good cholesterol at makukuha natin to sa avocado at olive oil. Yan. Isa rin sa sinasabing pinakamasustansyang prutas ang avocado. Siyempre. At mayaman sa monosaturated fat Yun. na nagbibigay ng energy sa mga cells. Yun yung ginagawa po ng good cholesterol. Kailangan natin ng good cholesterol dahil siya ang magbibigay ng energy sa mga cells para yung cells mo laging active, hindi maging abnormal, hindi ka tatamaan ng cancer. Mayaman din ang avocado sa potassium, magnesium at avocatin B na isang uri ng molecule. Yan. Ang mga ito ay nagpapaganda ng hormone balance. Oh, mga babae, yung mga may hormonal imbalance, hindi regular yung period. Yung iba, kama, hindi period. Hindi regular yung menstruation ninyo. Kumain kayo ng avocado. Kung sa mga may arthritis, makinig kayo. May mga joint pains. Huwag na kayo magprito sa mga mantika lang. Olive oil ang gamitin nyo dahil may anti-inflammatory property to. Tandaan, hindi yan sasakit kung hindi namamaga. Kaya may pain, may inflammation. So, kung matatanggal ang pamamaga, matatanggal ang pain. Malinaw? Okay. Avocado oil. And number 6, Boss Vic. Herbs and spices. Ano-ano ang mga herbs and spices? Mint, basil, parsley, oregano, cilantro, rosemary, at thyme. No, Na yan. ilan sa halimbawa ng mga ito ay walang starch Wala. at nagtataglay ng maraming antioxidants Wow. at phytonutrients Wow. na sumusuporta sa weight loss at blood sugar management. Yan. So, anong ibig sabihin? Kung kayo ay magluluto, you can use these herbs and spices sa mga lulutuin nyo to keep your body healthy. So, yan po yung 6 na mga nutritious food na wala halos carbohydrates, wala halos sugar to keep our body healthy. At itong 6 na to, pwedeng once a week nyo gamitin yung isa. Tama ba? Pwede nyo rin kainin sabay-sabay yan. Pero tama, mananatiling malusog ang ating pangangatawan.